Hello. Hello. Ayan. Okay. May chika tayo. May chika ulit tayo. Chika. Ako marami talaga ako dapat i-vlog eh. Kaso, minsan syempre, tinatamad ako. Tinatamad ako. Ayan, para sharing is caring. Ayan, sabi nga nung yung ting, sharing is caring daw. Pero hindi naman niya nag-share minsan. Okay. So, eto nga pala guys. Ayan, maraming nagtatanong sa akin. Ito, sana mapanood nila or mapanood nila para aware din sila. Regarding ito sa divorce dito sa Singapore. Ayan. May mga unang tanong, 'di ba? Unang tanong ay pwede bang magpa-divorce dito sa Singapore? Ang sagot, pwede. O, diba? Good news. Pwede, diba? Pwede. Pwede. Sa ibang bansa, pwede. Meron akong mga nakausap noon, Hong Kong, Dubai, basta sa gawing Middle East. Saan pa ba? Australia, sa UK, US, ano pa ba? Basta sa mga iba-ibang bansa, ayan. Yan yung mga nag-ano sa akin, mga nagtanong. Ito, para lang, isi-share ko lang sa inyo. Okay, dito sa Singapore, pwede kang magpa-divorce. Meron sila ditong, halimbawa, dito, 5 years. Ang ano ko 5 years, kasi meron akong kaibigan na gumawa niyan dito. Meron akong kaibigan na gumawa, okay? So ngayon, isi-share ko lang sa inyo kung paano para naman meron kayong idea. Hindi yung sige lang kayo ng sige, no? Later hindi nyo alam kung ano ba yung mangyayari. Ayan. So, pwede kayong magpa-divorce dito sa Singapore, okay? Pero kasal pa rin kayo sa Pilipinas. Okay? So, ngayon, may mga sila dito requirements. Hindi ko na alam dati, nung konti pa lang yung nagpa-file na mga OFW. Yung, kumbaga, foreigner, ang tawag doon. Foreigner, konti pa lang yung kanila, kumbaga, mura pa lang yung kanilang sinisingil. Pero ngayon, ay nagtaas na sila dahil siguro gawa ng marami nang nagfa-file, no? So, ang nangyayari, okay, ang tanong, pwede pala, 'di ba? Pwede. Pwedeng pwede. Pwedeng pwede, okay. So, after divorce mo, pwede ka na bang magpakasal? O, halimbawa, syempre, yun lang naman yung dahilan minsan. Gusto mong syempre yung iba naman, hindi naman lahat. Gusto lang nila ma-divorce. Ang tanong po kung ang iyong passport ay dala mo yung apelyido ng ex mo, okay? At ikaw ay divorce dito sa Singapore, paano mong mapapalitan ang iyong apelyido sa iyong passport? Ang requirements po doon ay yung mga galing sa Pilipinas. Okay, isa na dyan yung marriage certificate with annotation, yung sa may PSA. Meron ka ng meron ka ng judgment, no? So ngayon, kung yun ay dala mo lang ang apelyido, okay. Halimbawa, hindi mo nadala, o di syempre nakabsweldo ka, no? Kumbaga, okay ka na kasi single lang naman yung ginamit mo dun sa passport mo, yung apelyido ng tatay mo. Hindi mo dinala yung apelyido ni ex. Okay, so ngayon, nag-apply ka ng permission to marry. Dito, halimbawa, working permit pass holder ka. Alam niyo ang MOM, hindi naman pare-pareho. Nag-aas sila ng Senomar. Kasi, kung bakit sila halimbawa makita nila na ikaw ay divorce. O di makikita nila, sige, naaprubahan ka. Halimbawa, naaprubahan ka. Pero guys, may ROM pa. Sa ROM, hinahanap ang Senomar. O, ano ipapakita mong Senomar?
kapag ka nagpakita ka ng Senomar na galing sa Pilipinas, tawag dito, kasal ka pa, 'di ba? So ngayon ano 'yung ginagawa ng iba? Nagpapagawa sila ng temporary Senomar. Hindi ko kayo binibigyan ng idea gagawin 'yun. Diyos ko, dahil pagka yan kayo nahuli, may kaso po 'yun dito sa may ROM. Meron po silang screening. Yung screening yung tinitignan nila kung yun bang iyong ay legit. Ayun, nito ko lang yun nalaman. Kasi yung kaibigan ko, pero ang inano sa kanya ay yung judgment. Grabe daw ang kaba niya. Talagang nakikita niya sa screen na gano'n, no? Yung mga maliliit doon, yung medyo malalabo na makikita mo sa papel, pero pag nilagay nila sa screen ay malinaw. So, yun lang guys. Okay naman dito. Ngayon, kung halimbawa at magpa-divorce kayo dito sa Singapore, ipaparecognize nyo lang yan sa Pilipinas. O, yun. Bibigyan ko kayo ng magandang idea, di ba? So, ang magiging lang nun, doble gastos. So, yun lang yung legal naman yung dito, yung divorce dito. May mga hihingin lang silang requirements. Ayan guys, nasagot ko na yung mga tanong ninyo kung sino pa yung mga nandyan na hindi pa alam. Legal yan, legal. So, may hingin lang sila dito na na requirements para mapawalang bisay kasal. Syempre, may papipirmahan kay ex ninyo. Paano kung halimbawa hindi kayo nag-uusap ni ex? Okay sana kung close kayo ni ex, close. Hindi, ibig ko sabihin, okay naman sa kanya na kayo ay hiwalay. Di okay na okay yun, 'di ba? So, kasi alam naman natin ang divorce, dapat yan both side gusto ninyo na mapawalang bisay kasal. So, ayun, pagka okay yun, mapapawalang bisa ang inyong kasal, syempre, maaprubahan yan. Siguro dito, inaabot siya ng matagal na yung, pinaka-minimum na months na natatapos ang pinaka-minimum 9 months. 9 months. Tapos, yung iba, inabot siya ng 1 year and 2 months. Okay, so, 1 year and 2 months. Tapos, ipaparecognize ninyo sa Pilipinas. Gagastos kayo ng attorney doon na tutulong sa inyo para yung kumbaga i-recognize yung inyong divorce dito sa Singapore or sa ibang bansa. Ayan. Kasi marami nun, mga sa Dubai, ayun, ipaparecognize nyo lang para kayo ay maging single. Para kayo ay mapawalang bisa ang inyong kasal doon sa Pilipinas. Ipaparecognize lang po ninyo yung inyong divorce sa ibang bansa. Yun lang, syempre, magdodoble gastos kayo. Pero, sure naman yun. And then, kapag ka kapag ka natapos na, pwede na kayong magpalit ng passport, tapos magpakasal uli, 'di ba? So, ayun lang. Sana kasi maraming mga nagtanong sa akin noon na paano daw ba ganyan. Kasi yung iba na-divorce sila pero hindi sila makapagpalit ng apelyido sa passport, 'di ba? Kasi nga may mga requirements na hindi nila kayang ibigay kahit sila ay divorce dito. Okay? Kahit divorce sila dito, doesn't mean na pwede ka nang ikasal kasi wala kang ligtas sa Senomar. Hinahanap po yan ng ng ROM. Okay, yung Registry of Marriage. Yun lang guys. So, sana may mga natututunan kayo. Dahil nun ko pa dapat itong mga binlog ka. So, ngayon wala akong pasok. Sobrang free ako ngayon na magdadakdak dito para may matutunan kayo. O, diba? So, yun lang guys. God bless!